Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nilusog ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria at 3 taon itong kinubkob. Nang ika-9 na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Faraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya, "Talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta." Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan liban sa lipi ni Juda. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan at tapat. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga babala. Makatarungan siya. Hindi niya palalampasin ang ating mga pagsuway sa kanya kung hindi naman tayo nagsisisi. Naranasan ito ng kaharian ng Samaria sa hilaga ng Israel. Nabibilang dito ang 10 tribo ng Israel. 2 tribo ang nabibilang sa kaharian sa timog ng kanilang lungsod ay ang Jerusalem. Noong paghahari ni Oseas sa Samaria, sinalakay ng mga kawal ng kaharian ng Assyria sa ilalim ni Haring Salmaneser ang lungsod ng Samaria. Walang magawa ang mga Israelita. Hindi nila napigilan ang pagkabagsak ng kanilang lungsod. Ang mga Israelita ay binihag ng mga taga-Assyria at sila'y ipinatapon sa iba't ibang bansa na sinasakupan ng empero ng Assyria. Kawawa naman sila. Nawala ang kanilang lahi. At bakit ito nangyari? Sinabi ni Yahweh na kanilang Diyos. Nung inilikas sila sa Ehipto, nagkaroon ng tipan ang mga Israelita sa Diyos. Aalagaan sila niya at dadalhin sila sa lupang ipinangako niya sa kanila. Sa kanilang panig naman, tanggapin lamang nila na ang Diyos nila ay si Yahweh lamang. Huwag nang sumamba sa iba't ibang Diyos ng mga bansa. Sumunod sila sa mga kautusan ng Diyos at mamumuhay sila ng maayos at makatarungan sa kanilang kapwa. Nagpadala pa ang Diyos ng mga propeta upang patuloy silang hikayatin na gawin ang mga batas ng Diyos. Pinapaalaala palagi sa kanila na mawawala ang lupain nila kung hindi sila magiging tapat sa kasunduan. Naging matigas ang kanilang puso.
Kaya yon, tinalo sila ng mga kaaway, pinatalsik sa kanilang lupain, at ipinatapon at ikinalat sa ibang mga bansa. Ito ay nangyari noong taong 722 BC. Mula noon, ang mga Israelita na lang sa Judea at sa Jerusalem ang nanatili sa lupain na ipinangako sa kanila. Ang anumang blessing ay may kalakip na responsibilidad. Natutuwa tayo sa blessings natin. Ang ating buhay, ang ating kabuhayan, ang ating trabaho, ang ating kalusugan, at marami pang ibang mga blessings. Pero ang blessings ay dapat pangalagaan, kung hindi ito mawawala din. Tayo ay may mga katiwala lamang ng Diyos. Tanggapin, ipasalamat, at payabumin ang mga blessings na ipinakatiwala sa atin. Magbalik handog din tayo mula sa blessings na tinanggap natin. Ang balik handog na ito ay tanda ng ating pagkilala, ng pinanggalingan, ng mga pagpapala at ng ating pasasalamat sa Diyos. Maging maingat tayo. Kung hindi tayo magiging mabuting katiwala, mawawala din ang mga blessings na ito. Masaklap na naranasan ito ng mga Israelita ng 10 tribo ng Samaria. Nawala ang sila sa kanilang lupain at nalusaw ang kanilang lahi. Panginoon, kung kami po ay nagkukulang sa pagiging mabuting katiwala ng iyong mga kabutihan sa amin, kami po iyong sagipin. Kaawaan at kupkupin, ibalik mo kami sa landas na matuwid. Basagin po ninyo ang aming matitigas na puso. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.